rin umaalis si Venny sa kanyang likuran habang patuloy niyang kinakalampag ang pintuan na kinaroroonan ni Vivian. Habang kinakalubog niya ito ay narinig niya ang pagsigaw ni Vivian mula sa loob. Go away! Ayaw pa kita makausap! Please, huwag mo nalang muna kong guluhin! Sigaw nito kaya tinigilan niya ang pagkatok sa pinto. Nilangon niya si Venny. Nagkibit balikat lang ito at saka ngumiti. You hear that? I told you. Iiling-iling niyang iniwan si Venny doon. Vivian Spilvey. Ilang araw nang hindi ko kinakausap si Miggy. Ilang araw na rin na hindi ko siya nakikita. Hindi rin ako lumalabas ng kwarto. Dinadalhan lang ako ni Manang ng pagkain at minsan si Ate Venny at Mama ang nagdadala sa akin dito. Wala ka pa rin bang bala kausapin ng asawa mo? Malumanay na tanong ni Manang sa akin. Umiling-iling ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako sobrang nasaktan. Wala sa akin noon ang mga masasakit na salitang binibitawan niya pero ngayon, ang sakit-sakit na. Napagod na rin siguro sa panunuyo si Miggy kaya hindi na siya nangungulit pa dito. Hindi ko na naririnig pa ang boses niya na namimilit na buksan ang pinto. Maaga ngang umaalis yun. Gabing-gabi na rin umuwi. Minsan lasing pa. Kung ako sa'yo, Iha, kakausapin ko na siya. Huwag mong hayaang masanay na lang kayong dalawa na hindi nag-iimikan sa isa't isa. Payo ni Manang Lucy. Hinawakan ko ang braso niya at inilapit sa aking mukha. Kakausapin ko na ba siya, Manang? Biglang naliwanagan ang isip ko dahil sa sinabi nito. Tumangutango si Manang. Pupuntahan ko siya sa office? Teka lang, bakit ako tinatanong mo? Sarili mo pa rin ang desisyon na sundin mo. Napatayo akong bigla. Buo na ang desisyon ko. Kakausapin ko si Miggy. Paano nga kung masanay na kaming dalawa na ganito? Oo, nasaktan ako sa sinabi niya pero humihingi na rin naman na siya ng pasensya pero hindi ko lang siya hinarap. Ngayong medyo okay na, gusto ko na siyang makausap. Gusto kong magkausap kaming dalawa na maayos. Sasabihin ko na rin sa kanya na siya ang ama ng batang dinadala ko. Hindi ko alam kung maniniwala siya pero susubukan ko pa rin sabihin sa kanya. Tatanggapin ko ang magiging reaksyon niya kung magagalit ba siya or matutuwa. Bahala na. Sige na, Iha. Pagbihis ka na. Opo, Manang. Excited na tinaha ko ang banyo para maligo. Third person's POV. Gusot ang noo habang nakatutok ang mga mata ni Miggy sa screen ng laptop. Medyo nagulat pa siya nang marinig ang ringtone ng phone niya. Dali-dali niyang kinuha ang phone para tingnan kung sino ang tumatawag. Si Alan. Biglang napalitan ng pagkadismayang reaksyon ng kanyang mukha. Nabigo siya nang makitang hindi pangalan ni Vivian ang nasilayan niya. Iiling-iling na hindi niya sinagot ang tawag ni Alan. Pero hindi tumitigil si Alan. Naiinis na sinagot niya rin ito dahil sa paulit-ulit itong pagtawag. Yes. Why? Walang ganang sagot niya. I have something to tell you. He answered seriously on the other line. What is it? Tell me now. I've changed my mind. I won't tell you anymore. I want you to see it yourself. It's better if you see it than if I tell you over the phone. Ano ba talaga? Sabihin mo na. Wala akong oras para makita pa iyan. Walang kagana-gana na sabi niya. Hindi nga siya interesado sa gustong ipakita nito. Sigurado akong magugulat ka kapag nakita mo ito. Ano? Bakit naman ako magugulat? Tumawa si Alan sa kabilang linya. Basta, kung ako sa'yo, puntahan mo na ako ngayon din. Baka hindi mo malalaman na sekreto na matagal mo nang gustong malaman. Shit, masyado mo pa akong pinag-iisip, Alan. Sabihin mo na lang sa akin ngayon yan. Wala talaga akong oras para puntahan ka dyan sa office mo. It's your choice, Mr. Burlington. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang naka-one night stand mo noong gabi sa bar ko, pupuntahan mo ako. I'm not interested. It's just a one night stand. May mahal na akong babae kaya hindi ako interesado pa sa babaeng iyan. Kung sino man iyan, ibaon niya na lang sa kanyang hukay ang nangyari sa amin. Kagad niyang ibinaba ang phone, ngunit muli na naman itong tumunog. Sa pagkakataong ito ay isang text ang natanggap niya mula kay Alan. Isang video clip. Sa isang madilim na pasilyo ay pasuray-suray na naglalakad ang isang babaeng naka-uniform. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod. Shit! Napamura siya ng malutong nang maputol ang video clip. Hindi buo kaya medyo nagka-interesado siya dito dahil sa pamilyar na likod ng isang babae. Hanggang sa kanyang pintuan lang ipinasa sa kanya ni Alan.
Titingala na sana ang babae ngunit biglang naputol ang video kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Kuha yan sa CCTV ng bar ko. Kung gusto mong mapanood ang full video, pupuntahan mo ko rito. Isang text pa mula kay Alan ang kanyang natanggap. Kaagad siyang tumayo at saka hinigit ang kanyang suit na nakasampay sa likuran ng kanyang swivel chair. Sunulyapan niya ang wristwatch bago lumabas ng office. 3:00 na pala ng hapon, hindi niya man lang namalaya ng oras. Muli niyang tinignan ang kanyang phone na mag-vibrate ito. Sa pagkakataong ito ay hindi si Allen ang nag-text sa kanya, kundi isang unknown number. Binuksan niya ang text dito. Your wife is enjoying herself here at the bar. If you want to see her, come here to the Diamond Resto Bar. Kagad na kumunot ang kanyang noo. What the fuck, Vivian? You even managed to go to a bar now? That we're not okay? Inis na sambit niya. Kumulo kaagad ang kanyang dugo. Alam niya ang bar na tinutukoy ng taong nag-text sa kanya. Yun yung palagi nilang pinupuntahang magbabarkada. Wala siyang choice kundi puntahan sa Vivian sa bar. Uunahin pa ba niya ang babaeng naka one night stand niya kesa sa sariling asawa? Vivian's POV. Palabas na ako ng bahay nang biglang tumunog ang cellphone ko. Number lang kaya tinawagan ko muna iyon bago ko sinagot. Vivian. Boses ni Ate Venny ang narinig ko. Sa wakas, tatawagan rin kita. Tila nanginginig ang boses. Bakit ate? May problema ba? Si Mama. Kaagad nasagot ito sa kabilang linya. Bakit ate? Ano nangyari kay Mama? Ayaw niyang humingi ng tulong sa'yo. Ako yung tinawagan niya pero nandito pa ako sa bar. Hindi ako makauwi. Hindi pa tapos ang duty ko. Please, pakiusap naman, puntahan mo si Mama sa kwarto niya. Baka sinumpong na naman kasi ito ng hika niya. Nahirapan siya magsalita kanina na makausap ko sa phone. Ano? Dahil sa sinabi ni ate, kaagad kong pinatay ang tawag niya at dali-daling pinuntahan sa kwarto si Mama. Kinatok ang pinto ngunit walang sumasagot. Hanggang sa ilang ulit pa ay narinig ko ang pag-ubo nito sa loob ng kwarto. Mama? Tawag ko habang patuloy ang pagkatok sa pinto. Vivian? Narinig kong nahihirapan na sagot nito. Mama, buksan niyo po ang pinto. Kinakabahan na ako. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan. Tumambad sa akin ang maputla na mukha ni Mama. Mama, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Naiinis na sabi ko rito saka inalalayan na lumabas ng kwarto. Kailangan ko siyang madala sa ospital. Tinawagan ko si Manang Lucy para tulungan akong alalayang palabas si Mama. Nakakuha rin naman kaagad kami ng taxi. Habang nasa loob kami ng taxi, nahihirapang huminga si Mama. Mas lalo akong kinabahan. Hindi ako mapakali sa kinaupaan ko. Mama, ayos ka lang ba? Kabadong-kabado na ako na itinanong iyon sa kanya. Tumangutango ito pero alam ko nahihirapan itong huminga. Sa wakas, narating rin namin ang ospital. Kaagad na inasikaso si Mama ng mga doktor. Naghintay lang ako sa labas. Habang naghihintay ay hindi pa rin ako mapakali. Mukhang mapapaanak yata ako nang wala sa oras dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Idagdag pa ang panginginig ng mga paa ko at ang kaba na nararamdaman ko. Third person's POV. Pagdating ni Miggy sa bar ay kaagad niyang hinanap sa Vivian. Hindi niya alam kung bakit naniwala siya sa isang text message na hindi naman niya kilala. Sino bang taong magta-text sa kanya para sabihin nandito ang asawa niya? Inikot niya ang buong paligid ng bar ngunit hindi niya makita sa Vivian. Feeling niya tuloy pinaglololoko siya ng taong nag-text sa kanya. Palabas na siya nang harangan siya ng isang babae. Hi, bati nito. I don't have time to flirt. Diretso niyang sagot dito tsaka niya dinaanan ngunit hinawakan nito ang braso niya. Baka magkaroon ka ng interes kapag sinabi kong hindi pa kikipag-flirt ang sinadya ko sa'yo. Tila nangaakit na sabi nito. Then what? Inis na tanong niya rito. May kinuha ito mula sa bulsa ng uniform nitong suot. Naningkit ang kanyang mga mata habang inaalam kung anong kinuha nito mula sa bulsa. Here. Ibinigay nito ang iilang litrato. Sa unang litrato ay madilim kaya hindi niya masyadong namukaan. Baka gusto mong tingnan sa maliwanag na lugar. Sambit ng babae saka ito umalis. Nagdadalawang isip pa siyang bigyan ng pansin na litrato na ibinigay ng babae ngunit sa huli, naisip at pinili niya pa rin na tingnan ito. Pumunta siya sa bar counter para tingnan ang litrato. Doon niya napagtanto kung sino ang nasa picture. Kung hindi siya nagkakamali, sa Vivian ang nasa picture habang may kausap itong lalaki.
Next picture na nakita niya ay magkalapit ang mukha ng dalawa. Shit! What the hell? So, nakikipaglandian ka na naman, Viv? Sino na naman ang lalaking kasama mo? Siya ba ang ama na batang nasa sinapupunan mo? Shit! Kausap sa sarili at biglang tinabig ang wine sa kanyang harapan. Kaya nahulog ito at nabasag. Kaagad naman siyang nilapitan ng mga staff ng bar. Naging kalmado siya ngunit galit na galit pa rin ang kalooban niya. Ilang beses niyang tinawagan sa Vivian ngunit hindi ito sumasagot. Tanging ring lang ng phone na sumasalubong sa tawag niya pero walang sumasagot. Damn it! Inihagas niya kung saan ang kanyang phone. Muli na naman lumapit sa kanya ang isa sa mga bouncer at kinausap siya nito. Pinapalabas na siya nito ngunit ayaw niyang lumabas. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Ako na bahala sa kanya. Isang boses ang nagpalingon sa kanya. Nakita niya si Venny palapit sa kinaroroonan niya. You're here again. Puna niya nang makalapit ito sa kanya. Dito ako nagtatrabaho kaya ako nandito. Kaagad nasagot ni Venny. Nasaan na nga palang kapatid mo? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kasama niya ba ngayon ang kalaguyo niya? Natawa siya ng bahagya. Akala ko, si Alden lang ang lalaki ang maaligid sa kanya. Mayroon pa palang iba. Sarkastiko siyang natawa. Akalain mo yun? Nagkaroon ako ng asawa na kahit na sino ang tumitira. Nalalasing niyang sabi sabay lagok na naman ang alak. Hindi ganoon ang kapatid ko. Pagtatanggol ni Venny, tinawanan niya ito. Inihagas niya rito ang 3 litrato. Nakikita mo ba yan? Unti-unting inangat ni Venny ang mga litrato. Napatakip ito ng bibig na makitang si Vivian nga nasa litrato at hindi lang ito nag-iisa, kundi may kasamang lalaki. Ngayon, alam mo na kung anong klaseng babae ang kapatid mo? Nalalasing na tanong ni Miggy kay Venny. Hindi ko akalain magagawa ng kapatid ko to. Nakatakip pa rin ng bibig sa Venny. Samahan mo ako. Sabayan mo ko rito. Pagyaya ni Miggy kay Venny. May trabaho pa ako. Sagot ni Venny ngunit kaagad na hinawakan ni Miggy ang braso nito. Akong bahala sa trabaho mo. Samahan mo lang ako dito. I need you right now. Pasimpleng umiti si Venny. Sigurado ka? Akong bahala. Hinaplos ni Venny ang kamay ni Miggy. Napatitig si Miggy sa mukha ni Venny at napailing. Umalis ka na lang sa harapan ko. Tinabog niyang palayo si Venny ngunit hindi ito umalis. Binigyan lang siya nito ng isang baso pa na alak. Dahil sa inis na nararamdaman niya kay Vivian ay sunod-sunod siyang napalagok hanggang sa mawala na siya sa sarili. Umiikot na ang kanyang paningin at tila matutumban na rin siya kapag tumayo. May brasong umaalalay sa kanyang palabas ng bar. Uwi na tayo. Boses ni Venny ang naririnig niya. Kaya ko umuwi mag-isa. Nalalasing na sagot niya ngunit hindi siya nito binitawan. Doon din naman ang uwi ko kaya sabay na tayo. Muli siyang hinawakan ni Venny para ipasok sa loob ng taxi. Hindi makapag-drive si Miggy kaya nag-taxi silang pauwi. Vivian's POV. Kumusta ang pakiramdam mo, Mama? Tanong ko dito habang nakahiga sa patient bed. Dito na kami magpapalipas ng gabi. Ang sabi ng doktor, wala naman daw silang nakitang sakit kay Mama pero bakit siya nahihirapang huminga? Ang sabi ni Ate, meron itong hika. Baka hindi lang nakita. Pasensya ka na ha, naabala pa kita. Wala ka dapat dito eh. Dapat sa ate mo nagbabantay sa akin dito. Hinawakan ko ang kamay nito. Walang anuman yun. Nanay ko po kayo kaya dapat bantayan ko kayo rito. Tungkulin kong bantayan at alagaan kayo rito. Hinaplos niya rin ang kamay ko. Napakabait mo talaga anak. Nginitian ko ito. Nang madala ang mga kamay ko sa aking bulsa para sana kunin ang aking phone ay hindi ko ito mahanap. Saan ko ba nailagay ang aking cellphone? Anong hinahanap mo? Puno ng pagtatakang tanong ni Mama. Nagpaikot-ikot na kasi ako habang hinahanap ito. Ang cellphone ko hindi ko mahagilap. Wala sa bulsa ko. Hindi ko yata nadala. Tatawagan ko sana si Miggy para sabihin dito na nandito ako sa ospital. Baka sasabihin naman na ni Manang Lucy pag uwi nito. Baka hindi na rin niya maabutan na gising si Manang Lucy. Hahanapin na pupuntahan niya naman siguro ako sa guest room pag uwi niya kaya malalaman niyang wala ako doon. Yung cellphone ko po kasi Mama, hindi ko mahagilap. Baka naiwanan ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay sagot ko. Baka naiwanan mo anak.
Uuwi ka ba? Muli ay tanong ni Mama. Uuwi po siguro ako, Mama, pagdating ni ate. Tumango-tango na lamang ito. Sana nga'y mapaagaw ang uwi ng ate mo para makauwi ka't makausap si Mickey. Dapat hindi nagtatagal ang away niyo. Isa yan sa dahilan ko bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Kaya dapat pag uwi natin bukas, kausapin mo agad ang asawa mo. Payo ni Mama. Opo, Mama. Kakausapin ko po agad si Mickey. Bukas. Namimiss ko na rin kasi. Hindi ko pala kayang hindi siya nakikita sa loob ng ilang araw. Minuto, oras at ilang oras pa lumipas ay hindi pa dumarating si ate. Ilang beses na ako napasulyap sa orasan. Mukhang wala na yata ang pag-asa na pumunta pa rito si ate. Kung ganoon, ipagpapaliban ko dala ang gabing ito. Ako na muna ang sasama kay Mama. Bukas ko na lang talaga kakausapin si Mickey. Sinulyapan ko si Mama na nakahiga sa patient bed. Pinagmasdan ko ang mukha nito. Mahimbing na itong natutulog. Tayo at upo ang ginawa ko, hindi kasi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit. May tila bumubulong sa akin na kailangan ko umuwi pero hindi ko magawa dahil kailangan kong bantayan rito si Mama. Ay say, napagdesisyonan ko na lang na humiga na lang sa isa pa na bed. Meron kasing kama na para sa bantay ng pasyente. Meron naman ako makapal na kumot at unan. Hinatid ito ni Manang Lucy kanina. Sandali lang siya rito dahil nagatid ng mga gamit na gagamitin namin dito. Umuwi rin naman ito kaagad. Sinubukan ko ipikit ang aking mga mata ngunit na imumulat ko rin naman ito. Si Miggy lang ang nasa isip ko. Hanggang sa maipikit ang mga mata ko at tuluyang makatulog. Nagising ako sa isang boses babae. Nang mapatingala ako ay isang nurse ang tumitingin sa blood pressure ni Mama. Sinulyapan ko ang orasan. 6:00 na pala ng umaga. Tumayo ako para lumapit sa kanila. Kumusta pong mama ko? Normal naman ang blood pressure ng mama mo. Ang sabi po ni Doc, pwede na raw po kayo lumabas ngayon. Sagot ng nurse na tumingin kay Mama. Nakahinga ko ng maluwag sa sagot niya. Mabuti na lang hindi malala ang sakit ng mama ko. Salamat, nurse. Pagkatapos ko magpasalamat ay umalis na rin ito. Kinausap ko lang sandali si Mama at lumabas na rin dahil aasakasuhin ko ang bill niya rito. Nang makarating ako sa counter ay kaagad kong tinanong ang nurse kung magkano ang bill. Nabayaran na po, ma'am. Sagot nito na ipinagtaka ko. Paano? Sino nagbayad? Miggy Burlington po, ma'am. Si Miggy? Halos hindi ako makapaniwala. Yes po. Pumunta siya dito kaninang umaga at umalis din yata kaagad. Mas lalong napaawang ang labi ko. Sinabi na kaya ni ate o ni Manang Lucy? Kaya siya pumunta dito para bayaran ang bill? Pero bakit hindi man lang siya dumaan sa room ni Mama? Hindi niyo mala ako pinuntahan o kinausap? Tulala ako na bumalik sa room ni Mama. Pagpasok ko'y nakatayo na si Mama at inaasikaso na mga gamit namin. Mama, kaagad kong nilapitan ito. Ako na po. Kaagad naman ito na tumanggi. Ako na, iya. Ito na nga lang, hindi ko pa magawa. Sobra-sobra nang naitulong mo. Nakakahiya na. Isa pa, alam kong pagod ka na. Buntis ka pa. Kaya ko naman na ito. Magpahinga ka na lang dyan. Kayang-kaya ito ng mama mo. Sigurado po kayo dyan? Nakangiting sabi ko at saka tuluyan ng umupo. Pinagmasdan ko si Mama. Maayos naman na siya. Pagkatapos namin ayusin ang lahat ay lumabas na rin kami kaagad. Hindi man lang kami sinundo ni Miggy. Kung alam niya na palang nandito kami. Nakakapagtampo pero ako naman ang naunang nagtampo sa kanya kaya ayoko na ulit magtampo dahil gusto ko maging okay na kaming dalawa pag uwi ko. Pupuntahan ko agad siya sa kanyang office kung wala na siya sa bahay ngayon. Parang may bumabagabag sa loob mo, pansin ko. Habang magkatabi kami ni Mama sa loob ng taxi, napansin niya ang pananahimik ko. Si Miggy kasi, Mama. Pumunta pala siya na maaga sa ospital pero hindi niya mala ako dinalaw sa room mo. Ganoon? Baka nagmamadali lang. Anong ginawa niya sa ospital kung hindi pala ikaw sa sadya niya? Binayaran niya po ang bill. Ganon? Nakakahiya naman sa kanya kung ganoon. Dapat pala ako magpasalamat sa kanya. Hayaan mo. Baka nagmamadali lang iyon kaya hindi kanya nagawang puntahan sa patient room ko. Sana nga ganoon, Mama. Nakangusong sabi ko. Ilang minuto ang biyahe namin bago kami nakarating. Mga 40 minutes ay nasa harapan na kami ng gate. Excited na akong pumasok dahil baka nasa loob pa si Miggy. Baka dumiretso siya sa bahay pagkatapos niyang pumunta ng ospital. Hindi naman mabigat ang dala namin pero tinulungan kami ng guard na ipasok ang dala namin bag.
hanggang sa living area. Sinalubong kaagad kami ni Manang Lucy. Ay, mabuti na ba't nandito na kayo? Kaagad na sabi ni Manang Lucy. Manang, si Miggy po. Nandito pa ba siya? Naku, hindi ko alam anak. Pagtulog ko kagabi, wala pa siya. Baka gabing-gabi na siya umuwi. Ganun ba? Napanguso na naman ulit ako. Hindi ba siya umuwi? Pero bakit nakapagbayad siya ng bill kung hindi siya umuwi? Sino nakapagsabi sa kanya? Malabo naman siguro masabi ni ate kung pareho silang wala dito sa bahay. Kung hindi sila nagkausap dito. Kung hindi siya umuwi, Manang. Sino kaya nakapagsabi sa kanya na nasa ospital kami? Binayaran niya kasi yung bill ni Mama sa ospital. Napansin ko rin ang pag-iisip ni Manang. Naku, paano niya nga kaya nalaman? Baka nasa kwarto siya, Iha. Baka hindi ko lang napansin ang pag-uwi niya. Alam mo naman, napakalaki nitong bahay. Hindi ko siya maririnig sa kwarto ko kung umuwi man siya kagabi. Baka nga, Manang. Pupuntahan ko na lang po sa kwarto. Paalam ko rito. Nakangiti pa ako umakyat ng hagdanan dahil iniisip ko baka nandito pa nga si Miggy. Ang lapad ng mga ngiti ko habang tinatahak ang pasilyo patungo sa master's bedroom. Kung nandito man siya ngayon, sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Ang totoo na siya ang ama ng batang dinadala ko. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya pero sana'y matuwa siya. Ilang hakbang lang ay narating ko na ang kwarto. Nang marating ko ito'y unti-unti kong pinihit ang pinto. Hindi naman nakala kaya kaagad akong nadismaya dahil alam kong wala na si Miggy. Malungkot tuloy akong pumasok sa loob ngunit wala nang mas malungkot kung makita mo ang asawa mong may kayakap na iba. Nang tumingala ako ay tumambad sa aking harapan ang dalawang taong nagyayakapan sa mismong kama namin ni Miggy. Nanlaki ang mga mata ko ng maliwanagan na si Miggy ang lalaking nakayakap sa isang babaeng hindi ko pa makilala dahil nakatalikod dito habang yakap-yakap ni Miggy. Alam kong hubot-tubad silang pareho sa loob ng kumot na silbing takip ng kanilang mga katawan. Kusa na lang pumatak ang luha ko lalo na nang marinig ang sinabi ni Miggy. Bango-bango ng misis ko. Inamoy pa nito ang leeg ng babae habang mahigpit na yakap ito. Napaatras ako. Hindi ko kaya makita ang asawa kong may katabing iba sa kama. Sa kama kung saan ginagawa din namin iyon ng babaeng katabi niya ngayon. May kayakap at hinahalikan ng batok sa harapan ko at kitang-kita ng mga mata ko. Mas masakit pa dahil sa kama pa namin mag-asawa na dapat ay kaming dalawa lang ang humihiga at natutulog doon. Sa pag-atras ko ay natabig ko ang kung ano man nagamit sa ibabaw ng glass table. Pareho silang nagulat at napalingon sa kinaroroonan ko. Wala na sigurong masasakit pa kung makita mo ang dalawang taong mahalaga sa buhay mo. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Baka namamalikmata lang akong si ate ang katabi ni Miggy sa kama. Ngunit hindi, dahil sa muling pagmulat ko ay hindi nagbago ang kanyang itsura. Ang taong pinagkatiwalaan mo ay siya palang ikinama ng asawa ko. Ang taong malaki ang koneksyon sa iyo ay siya pala ang sisira sa aming mag-asawa. Napailing ako habang patuloy na pumapatak ang luha ko. Paano niya nagawa sa akin to? Iiling-iling na tanong ko habang patuloy ang pagpatak ng luha ko. Vivian? Gulat na sambit ni Miggy. Saka palit-palitan na tumingin sa aming dalawa ni ate. Shit! Napamura ito. Ano kayang drama niya? Anong ipapaliwanag niya ngayong nakita ng dalawang mga mata ko magkatabi silang dalawa? Hindi lang magkatabi kundi nakayaka pa siya dito habang nakatalikod sa ate. Tumayo kaagad ito sa kama para siguro lapitan ako ngunit natigilan ito at kaagad na hinimas ang kanyang ulo. Tila sumakit. Napailing na lang ako. Kitang-kita kong kababuyan mo, Miggy. Dito pa mismo. Sa loob ng kwarto natin. Ikinama mo ang ate ko. Sa dami ng babae na pwede mo ikama, bakit ang ate ko pa? Wala na bang pinipili yung lecheng itlog mo? Kahit ate ko'y pinapatos mo. Galit na sigaw ko habang nakasabunod sa akin buhok. Vivian, maniwala ka. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ate mo ang katabi ko. Paliwanag ng gago. Napailing ako. Gumawa pa ng isa pang kasinungalingan. Sa tingin niya kaya maniniwala pa ako?
Sa dami niyang babaeng kinakama, pinalampas ko ang lahat ng iyon. Pero ngayong kitang-kita ng dalawang mata kong si ate ang katabi niya ngayon sa kama. No, hindi ko na mapapalampas pa ito. Vivian, believe me. What I remember is I was drunk last night. But the rest, I don't know what happened. Sinungaling. Pinilit mo ako kagabi, kaya magkatabi tayo ngayon sa kama. Wala akong nagawa kundi pumayag na lang dahil pinilit mo ako. Sigaw ni ate. Mas lalong sumingkit ang mga mata ko. Bunso, maniwala ka. Pinilit ako ni Miggy. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. I'm sorry. Kung hindi raw ako papayag ay papatayin ka niya. Bunso, maniwala ka. Paliwanag ni ate. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa kasinungalingan na ito. Isa lang ang isagot ko. Ang umiling at talikuran silang dalawa para lumabas sa kalaswaan ng kwarto na ito. Vivian! Narinig kong sigaw ni Miggy. Hinabol niya ako hanggang sa mahawakan niya ang braso ko. Nasasaktan ako. Nawawalan ako ng lakas. Paulit-ulit ko nakikita ang eksena kanina sa kama. Patuloy rin ang pagpatak ng luha ko. Vivian, please. Please, kausapin mo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Nagising nila akong katabi ko ng ate mo. Maniwala ka naman. Inis na tiningnan ko si Miggy. Puno ng galit ang nasa loob ko. Paanong hindi mo alam, Miggy? Kitang-kita ko ang paghalik mo sa batok ng ate ko. Huwag ka na mag-explain kasi ang sakit. Susubukan mo pa ulit na magsinungaling? Tama na. Sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko. Huwag mo na subukan pandagdagan ang kasinungalingan mo dahil hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Galit na ani ko sa kanyang pagmumuka. Vivian, maniwala ka. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinabi ko. Akala ko ikaw ang katabi ko. Yun ang totoo. Muli niyang hinawakan ang kamay ko ngunit kaagad kong winaklito. Kahit masakit sabihin ang katagang nasa isip ko, ipikit mata ko itong sinabi sa kanyang pagmumuka. Tama na. Tapos na tayo. Kung ganito lang naman na mapapala ako sa pagsasama natin, mas mabuti nang bumitaw ka sa masaktan habang buhay. Tinalikuran ko ito. Sa pagtalikod ko ay biglang sumakit ang puson ko. Natigilan ako at pinakiramdaman ng tiyan ko. Vivian! Tawag muli ni Miggy sa pangalan ko ngunit hindi ko to nilingon. Vivian! You're bleeding! Nautal na sambit ni Miggy. Napatungo ako para tingnan ang mga hita ko. Totoo ngang nagbe-bleeding ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ito. Tila nauubusan ako ng hangin. Nataranta ako. Umiikot rin ang aking paningin. Takot ako sa dugo kaya nangihina ako at parang hindi ako makahinga. Lalo pa at buhay nang nasa sinapupunan ko ang nakasalalay rito. The last thing I felt was someone grabbing my arm before I completely lost my vision. Third person's POV. I'm sorry for the loss of your baby. Kaagad na bungad ng doktor nang makalapit kay Miggy. Halos hindi makapaniwala na kung kailan tanggap niya na ang batang nasa sinapupunan ni Vivian ay saka pa ito nawala. Nang makaalis ang doktor ay kaagad sinisi niya ang sarili. This is all my fault. Kasalanan ko kung bakit nawala ang baby. Ang sama-sama ko. Ang sama-sama ko bilang asawa at ang sama-sama ko bilang ama. Mariing sisi niya sa sarili. Halos suntukin niya ang sarili dahil sa pagsisisi. Oo, noon gusto niyang mawala ang batang nasa sinapupunan ni Vivian pero noon yun. Kawawa naman ang alaga ko. Napatingin siya sa sulok nang marinig ang boses ni Mana Lucy. Hindi ito mapakali. Halata ang pag-aalala nito sa mukha. Kasalanan ko, Manang. Kasalanan ko. Lumapit siya kay Manang Lucy at sinabi ang katagang iyon. Habang sinisisi ang sarili ay hindi niya na napansin pa ang pagtunog ng kanyang phone. Sunog-sunod ang pag-ring nito hanggang sa tuluyan niyang marinig. Kinuha niya ito sa bulsa ng suot niyang pants. It was Alan. Hindi niya sinagot ang tawag nito ngunit may text message naman na kasunod itong ipinadala. It was a video clip.
sumasakit na nga ang ulo niya ay dumagdag pa si Allen. Kahit wala sa mood ay binuksan niya ang video clip. Napawang ang labi niya nang makitang karugtong ito ng video na naipasa sa kanya ni Allen. Tumingala ang babae sa kamera at halata ang lasing na lasing nitong pagmumuka at paglalakad. Nanlaki ang kanyang mga mata na makilala ang babaeng nakikita sa kamera. Ang babaeng pumasok sa kanyang VIP room, walang iba, kundi si Vivian. Vivian? Puno ng pagtataka na sambit niya. Doon niya lang na-realize ang lahat.